Soil, meron siyang organic fertilizer. Kasama na. Yes. Nangatis siya. Bawal ang okra. Yes, gagamitin ko para sa mga gulay dito sa greenhouse. Yes, medyo hindi na nag-automatic kasi yung yung bintana ng glass house. Tingnan niyo. So kahapon, ito aking ginawa. Yung mga seedlings na napatubo ko na, nilagay ko na siya dito. Diyan na sila. Parsley naman, o parsley. Hindi na galing sa butong yung tinatanim ko kasi mas madali ito. Ano siya talaga, diba? Yan. Siya. So, ipagse-separate mo na lang siya. Hiwa-hiwalayin mo, tapos saka mo ilalagay sa lupa. Mas madali siya, masigurado yung pagtubo. Yan, hindi pa lahat nakaayos na. Pero malapit na. Maliliit pa kasi yung ibang seedlings ko nung nilagay. Kasi galing sila sa buto. Kung hindi na maayos. Okay. Hi, Scotlings. Ngayon ay May na. So, kailangan, ready ko na talaga ang aking garden. For the first time, no, actually, hindi naman first time. Nung Monday po mainit dito. Pero, syempre, hindi ka kaagad magliligpit o mag-aayos. Diba? Ito lang. Pero, nag-umpisa na ako na maglagay ng mga seeds. Para gumawa ng mga seedlings, para ilalabas ko o ilalagay ko dyan sa aking mga garden. No? Ito, kagaya nito. Ito ay seeds ng sibuyas. Although, ito pa rin. Ito galing sa kaibigan ko. Nakalimutan ko na ang pangalan niya. Saka ito. Ito yung pechay na, yung bang klase na nasa Pilipinas. Dahil nakasurvive siya ng winter, ayan, hinayaan ko na siyang gumawa ng buto para magkaroon ulit ako ng buto na talagang pechay na kilala ko. Ito yung ang buto nito nga, yun ang galing nga sa Africa, no, sa Kenya. Pero yun nga, neutral naman ang lasa niya, so pwede siya. Ano yan? Pechay pa rin yan. No, it's not pechay. Mukhang pechay. Yeah, pero nakalimutan ko ang pangalan niya dahil medyo strange sa akin. Oh. Paano yung kinakain? Pero natikman ko na siya. No? Nilagay ko siya sa nilaga, yung ganyan. Nilaga. So, pwede rin siya sa salad. Kasi neutral nga yung kanyang lasa. So, hindi siya matigas. Oo, hindi siya matigas. Okay. Tapos, ito, dahil ito naka-1 taon na rin ito na mahigit, kailangan din gamitin ko na siya lahat. Yan. Gamitin ko na lahat. Para magtanim ako ng panibago. Otherwise, matanda na rin kasi siya. Yan. So, papalitan ko siya ng panibago kasi yan lagi namin ginagamit. Yan, yung parsley. Oh, so, eto, yan, naghihintay lang akong lumaki sila para ilagay ko na rin siya dun sa mga dapat kalagyan nila. Yan. Pero here, meron na akong kamatis. Eto, may kamatis. Eto, may kamatis na ako dito. Diyan na siya talaga. O, tapos meron akong, pipino, cucumber. Yan, ayun pa. Ito yung maliliit na pipino. Ito yung mahabang pipino. Ito, coriander siya. Yan. Ito ay tatanim ko siya sa labas. Naghihintay lang ng tamang panahon. Yan. So, ito ang ganap ngayon dito sa aking greenhouse. So, unti-unti ko na siyang inaayos. So, nandito na rin. Mainit ngayon. So, medyo malanta-lanta yung malanta-lanta ang dahon nila. Kahit kagahapon, nagdilig ako. But anyway, ganyan talaga. Mainit dito sa loob ng greenhouse. O glass house. Ito yung ramsloy. So, yan na yung ramsloy. And, nagtanim na rin ako ng
ilang pirasong strawberries. Ayan. Dito pa lang ako nag-aayos. So, dito pa lang ako nag-aayos. Ayan. Pero ito, nanggaling ito dyan sa loob ng glass house. Ito, inilagay ko na dito. Para dito na sila. Kailangan magkaroon ako ng place para sa parsley. O sa parsley. Ito yung nag-survive na kale. Yan, kale. Ito yung tinatawag na. Ito ganun din eh. Parang ginigisa nila. Nilalagay sa nilaga o sa soup. Mga ganyan. Kasi di ba merong green? Oh. Saka nga pala. Ito, your berry yan. Oo, strawberry. Pag may nga pala, ang major na gawain dito pag nag-garden ka, yun nga, maglalo yung sowing na tinatawag ng mga buto. Parang yung seedlings ba, nagagamitin mo. Tapos, at the same time, ininip mo na yung mga kagaya nito, yung mga natapos na bulaklak ng lilies o ng tulips, ininip mo na siya para wag siya makagawa ng buto. Halika, isushow ko. Nalimutan ko yun. Ngayon, on na siya. Okay. Ayan. Ito din. Kasi gusto ko lumabas siya ulit. Ang aking favorite. Although lahat naman sila gusto ko. Pero siya kasi siya yung variegated na ano. Okay. Cut. Ang bilis lumaki ng kanilang mga buto. Eh, hindi na makakatulong yan. Dahil bulbs ang tinatanim sa kanya, hindi buto. Ganda ng pagkaroon nitong isa. Oo. Okay na. Ito lalo, ang pagka-red niya, kung ano mo siya yung bloody Mary. Ito, ganyan lang siya. Huwag tanggalin ang leaves. Kasi yung leaves niya, siyempre, alam na, sila yung ano yung photosynthesis na tinuturo sa atin. Sila yung gumagawa ng food. So, para ma-regain yung kanyang energy, yan. Huwag tanggalin ang leaves. Yan, ganyan lang siya. Iwan yung leaves. Para may pagkakataon siyang mabuhay ulit. Ano ito? Yan lang. So, lilies saka tulips. Tanggalin na. Pag ganyan na. Lang. Tanggal lang, tanggal. Dito mas naunang dapat tanggalin eh. Dito mainit, unang mag-flower, unang gumawa ng buto. So, ang process na to ginagawa sa buong garden. Sa lahat. Kasi nasa paligid ang ayan. Ang dami. Kasama na kung gusto mong tanggalin pa rin sa ano. Ganyan. Kasi sinasama ko ng uputol itong damo na to. Mga weeks, maraming weeks. Siya sa Wild Red Rose, di ba? Alam mo rin ba yon? Oo, parang may nabasa ako noon eh. Na ano siya, tsaka yung Branella ba? Ang tawag doon? Yung pag naano tayo, meron siyang nagagawa ng tea o kung ano man. Popping up na itong mga little
pear. Yan, ano na siya. Tapos may dahon na rin siya. Ayan. Peras. Yan, ang dami siya, natatakpan na. Tatakpan na siya ng mga dahon, pero marami siyang bunga. Sige, bunga ka lang, laki ka lang. Ito, ayan, marami siya dito. Natatakpan na sila ngayon ng dahon. Dati noon, wala pang dahon, kaya kitang-kita ngayon, natatakpan na. Hello, orange beauty. Ang napitas ko lang. Ang buto mula sa garden ng kapitbahay. Puko. So, hindi lang siya ang magiging flower niya. Ito naman yung mga apples. Mga baby apples. Yan. Ayan na. At may dahon na rin. Yes. Hello. Yung isa ko pang apple tree. Orange County. Cox. Parang gano'n ang kanyang pangalan. Yes. May ilan siyang bunga. Unang bunga niya to. Yan. Ang nag-uumpisa mo yan, mga baby bunga. Ito yung mga ganyan. Mga bunga siya. Hazelnuts. Yan na. Maliliit pa. Ganyan sila na maliliit pa. Yan. Yan, mga ganyan. Kakatuwang tingnan. Tapos lalaki na sila. Ito ang aking mga chrysoberyl. Ito ang kanyang maliliit na cherries. So, after bulaklak, ganyan sa kalaki. Oops. Yan. At least marami siya. Yan. Kita na siya. Ito nga palang pechay. So talagang may hinahanap siyang yung sakto lang na temperature. Kailangan tapos na yung masyadong mainit na summer. Ito ngayon kasi papainit daw sa minute ng ilang araw. Kaya ayan. Gumagawa kagad ng bulaklak. So ngayon, na-find out ko na dapat mga August, ngayon September, para meron ako ng December, mga ganyan, January. Siyempre, ang gardening talaga process siya. Hindi mo talaga alamin yung lahat sakto. Tinitingnan mo ko. Lalo na, siyempre, hindi naman ako sanay mag-garden sa sa pangmalamig talagang. So, iba't iba ang needs na mga tanim. Hello po, yan there. So, hindi pa ako tapos mag-transplant talaga. Itong maliliit, ang dami ko pang mga, kumbaga, pinunla. Lundsås. Okay. Kailangan tapusin ko kasi ang bilis nilang gumawa ng seed. So, hindi sabay-sabay ang pag-deadhead ng flower. Yun naman kailangan na. Kagaya nitong dito leaves, hindi ko pa siya i-deadhead. Kasi magaganda pa sila. Okay pa. Eto lang na nag-uumpisan siyang gumawa ng seed. Pero yung mga tulips na gumagawa na rin ng seeds nila, tinatanggal ko na din. So, dito. Itong hyacinth. Yeah. Okay. Yan. Tapos yung mga ganito,
tinatanggal ko na rin. Ito yung mga irantis na tapos na. Kaya yan, natuyo na sila. Natanggal ko kasi usually gumagawa rin sila ng seed. Ang pangit naman ng over. Hindi mo man makokontrol pag yung over na yung irantis mo rin. Sa akin, chef. So,